kalabasa. Araw mga paps. Ngayon, makikita natin kung paano si Brontoy magluto ng gulay. Iba niya. Maganda pala ng mga gulay na pamili namin kanina. Mga sariwa ba? Nagkabuang nalaga nito ay nasa 70 pesos lamang. Tatlo kami yung mag-uulam dito. At yun na nga, yung kalabasa, binabalatan na ni Brontoy. Rinig nyo naman guys. At baka tunog ng kalabasa pag binabalatan. Lambot mo ko siya? At iyan na mga paps, sinunod na ni Brontoy yung talong. Iwain na yan ng maliliit. Pagkatapos dun sa kalabasa, yan na yung talong. Tingnan nyo mga paps, napakaganda yung talong. Mas masarap kasi kainin yung gulay pag sariwa mga paps. Kasi yung pag medyo pabulok na, napakapangit yung lasa. Wala na yung iba na yung lasa. Iba yung pagsariwa yung gulay. Dito kasi sa Manila mga paps, mas nakakasave ka pag kayo yung niluluto ng ulam lang kaysa bumili dyan sa labas. Sa murang halaga mga paps, makakaulam na kayo ng masarap na sustansya to at saka kaya pa yung luto. At yan na nga ho, katapos hindi ko rin iwain yung pangsahog, yung lamas natin, yung gulay. At ready na rin yan magluto. Ayun, hinimay-himay niya pa yung yung pangsahog namin, yung tirang prito namin na binili nung nakarang araw. Hindi yan medyo nasunog. Okay yan mga paps. Yan yung pangsasahog namin sa gulay para mas masarap sa saka malasa. Yan yung isang sekreto ni Brontoy dyan. Kaya pala hindi na pinaupo sa amin yan ng yung iba kanina kasi isasahog niya pala sa gulay. Yan, tinanggalan niya ng mga tinik. Pero yung mulo, isasawa niya ni Brontoy. Yan ang nga ho. Kaya tingnan si Brontoy ng luto. Yun, yung gulay namin, napakaganda. Yung panggisa. Saka dapat may alikwatin mga paps. Mas masarap. Masarap yung alikwatin mga paps. Nagkasa na mabuti yan ni Brontoy para safety ito. Pati yung alikwatin mga paps. Ang ganda, ang taba. Ang ganda yung daon. At yan nga ho, at magsisimula na mag-isa si Brontoy dyan ng isa yung pritong isda dyan. Kuhaan ko lang na karoon tingog kag voice over lang mo. Very good niya, perfect. Tipkok mo. Bumuran ang magitra. Ano nga? Ang sabor. Napakagaling talaga yan magluto ng Brontoy mga paps. Napakasarap.
Yan, nilagay niya na yung pangsahog namin na pritong isda. Igigisa niya yan mga paps. At ayan na po. At nalagyan na yan ni Bronte ng tubig. Yan pala yung sukatan niya para tamang-tama lang yung karami yung tubig namin ilalagay dyan. Bawat lagay pala ni Bronte ng mga kung ano-ano sa niluluto yung mga paps. May sukat yan mga paps. Hindi yan basta nilalagay lang. Lagayan yan. Ang paglagay ng asin. Saka yung pampalasa dyan. Susukat yan mga paps. Kaya yung panlasa ni Bronte, steady lang yan. Kung ano yung kasarap yung dati, yung ganun pa rin yung kasarap. Kasi sinusukat yan. Hindi yan basta-basta nilalagay lang. At ayan na nga. Yung gulay na natin. Kasi kulong-kulo na yung yung sabaw natin mga paps. Nilagay na ni Bronte yung gulay. Saka palalambutin niya ng ilang minuto. Tignan niyo naman ng paps. Ang ganda tignan yung gulay. Napakasariwa niyan. Pakukuluan din niya ni Bronte ng na ilang minuto para lumambot niyan. Sige na. Nalagay na lahat yung gulay natin. Pag kumulo yan mga paps, yan. Sunod na yung alugbati. Yan na yung last mga paps. Yung alugbati natin. Yan. Mga paps. Kunting kulo lang yan. Luto na yung alugbati na yan. At kami gutom na. Bilisan mo dyan, Brontoy. Yan. Basta alugbati na mga paps, alam na yan. Kasunod nun, kainan na. Kunting kulo lang yan. At ayan na nga mga paps. Tinikman na. Pag okay yan, yun, okay na daw. Alam na yung kasunod nito paps, bakbaka na.